Ka-express, kung akala mo tapos na ang kwento pagkatapos ng Game 1, mali ka. Dahil ngayon, parang jackpot na jackpot ang sitwasyon ni LeBron James at ng Los Angeles Lakers. Sa opening game pa lang ng series laban sa Houston Rockets, pinatunayan ni LeBron na kahit 41 years old na siya, kaya pa rin niyang buhatin ang isang playoff game. Pero ang mas matindi, may paparating na mas malaking tulong at confirmed na nasa practice court na si Luka Doncic ngayong April 20. So ibig sabihin, ang momentum ng Lakers ay hindi lang basta nananatili, lalo pa itong lalakas. At para sa Houston Rockets, ito ang eksaktong senaryo na ayaw nilang mangyari. Sa Game 1, malinaw ang narrative, short-handed ang Lakers, pero sila pa rin ang nanaig. Walang Luka, wala ring isa pang playmaker, pero si LeBron parang bumalik sa kanyang prime. Kontrolado niya ang tempo, pinapatakbo niya ang offense, at kapag kailangan ng clutch plays, siya mismo ang sumasagot. Hindi lang ito simpleng magandang laro, ito ay isang statement. Ipinakita niya na kahit anong kulang sa lineup, kaya niyang punan basta nasa court siya. Ang Houston Rockets na umaasa sa kanilang young core ay tila nawala ng direksyon, hindi nila mamatch ang composure at experience ni LeBron. Sa bawat run na tinatangka nilang gawin, may sagot ang Lakers at kadalasan si LeBron mismo ang dahilan. Ito ang tinatawag na jackpot moment. Dahil sa panalong yon, hindi lang sila nakakuha ng 1-0 lead sa series, nakabili rin sila ng oras. Oras para makabalik ang kanilang mga injured stars, oras para maibalik ang buong system nila, at ngayon mukhang nagbabayad na agad ang investment na yon. Ang pagbabalik ni Luka Doncic sa practice court, hindi ito haka-haka lang. Nakita siya mismo sa Lakers facility sa El Segundo, gumagalaw, nagsushoot, nagpapas at higit sa lahat, kasama ulit ang team. Kahit hindi pa siya full contact o 5-on-5, ang presence niya pa lang ay malaking bagay na. Galing siya sa grade 2 hamstring injury na nagpatigil sa kanya mula April 2 at matapos ang treatment sa Spain, bumalik siya sa LA na may malinaw na goal, makabalik sa laro sa tamang oras. At sa ganitong sitwasyon, hindi minabadali ang recovery, pero ang importante, naroon na siya sa proseso. Ang pagbabalik sa practice ay unang hakbang at sa NBA playoffs, bawat araw, na mas maaga kang nakakabalik ay malaking advantage. Ramdam ito ng buong Lakers squad sa mga pahayag ni Coach J.J. Redick. Kitang-kita ang relief at excitement, ang simpleng pagkakaroon ng kompletong grupo sa practice ay nagdadala ng ibang energy. Si Rui Hachimura, kitang-kita ang saya dahil alam niya kung gaano kahalaga si Luka sa sistema. At hindi lang sa stats na susukat ang epekto ni Luka, ito ay sa spacing, sa decision-making at sa confidence ng buong team. Kapag nasa court siya, bumubukas ang laro para sa lahat, mas nagiging madali ang trabaho ni LeBron, mas nagiging lethal ang mga shooters, at mas nahihirapan ang depensa ng kalaban na pumili kung sino ang titigilan. Ngayon, pumunta tayo sa pinaka-critical na bahagi, ang epekto nito sa Houston Rockets. Sa Game 1 pa lang, hirap na silang makasabay sa Lakers na kulang ang roster. So ngayon isipin mo, kung unti-unting babalik ang buong lakas ng Lakers. Para sa Rockets, parang nagsasara na ang bintana ng opportunity. Ang plano sana nila ay makalamang habang wala ang key players ng Lakers. Pero dahil sa panalo ng Lakers at sa mabilis na recovery ni Luka, biglang nag-iba ang landscape ng series. Si Coach Ime Udoka ay kailangang maghanda hindi lang para sa isang version ng Lakers, kundi sa dalawang posibleng senaryo. Isang team na pinangungunahan ni LeBron at isang mas kompletong team na may Luka. At sa parehong kaso, mahirap silang bantayan. Kaya kapag nagsabay ang dalawang superstars na ito, ibang level ng offense ang lalabas. Ito yung tinatawag na pick your poison. Titigilan mo ba si LeBron o iiwan mo si Luka? Kahit anong piliin mo, may kapalit. At kahit hindi pa agad maglaro si Luka sa Game 2, ang simpleng possibility na babalik siya ay sapat na para guluhin ang game plan ng Rockets. Ang kanilang young core ay mapipilitang mag-adjust hindi lang physically kundi mentally, at sa playoffs, ang ganitong uncertainty ay malaking disadvantage.
Habang papalapit ang Game 2, mas lalong tumitindi ang excitement. Ang Lakers ay papasok na may momentum, may kumpiyansa at may paparating na reinforcement. Ang Rockets naman ay kailangang maghanap ng sagot at bilis. Dahil kung hindi, posibleng lumayo agad ang serye bago pa nila makuha ang kanilang rhythm. Well, malinaw ang kwento. LeBron James just secured the moment and Luka Doncic is on the way back. At ang Lakers ay unti-unting nagiging mas delikado. Hindi pa ito ang full power nila, pero sapat na ito para manalo. Paano pa kung kompleto na sila? Game 2 is coming. Mas mainit, mas mabilis, mas intense. Ang tanong ngayon, kakayanin ba ng Houston ang pressure o tuluyan ng makokontrol ng Lakers ang serye? Ito na ang simula ng mas malaking laban. At kung pagsasamahin mo ang experience ni LeBron at ang brilliance ni Luka, isa lang ang ibig sabihin niyan. Sa mas malalim na analysis ng sitwasyon, ang nangyayari ngayon sa Lakers ay isang perpektong halimbawa ng timing at roster dynamics sa playoffs. Ang performance ni LeBron sa Game 1 ay hindi lang tungkol sa scoring o highlights, ito ay tungkol sa control. Kinontrol niya ang pace ng laro, pinili niya kung kailan bibilis at kailan babagal ang opensa, at higit sa lahat, binigyan niya ng kumpiyansa ang buong team. At sa ganitong setup, nagiging mas organized ang Lakers kahit kulang sila sa pangunahing playmakers. Ibig sabihin, hindi sila dependent sa isang sistema lang, kaya nilang mag-adjust base sa available personnel. So ngayon, kapag idagdag mo ang unti-unting pagbabalik ni Luka, nagbabago ang buong equation. Si Luka ay isang high-usage creator na kayang mag-control ng offense sa sarili niyang paraan. Iba sa estilo ni LeBron, pero equally effective. Kapag nagsabay ang dalawang ito, magkakaroon ang Lakers ng dual playmaking engine. At sa analytics side, ito ang tinatawag na offensive redundancy. Kahit mawala ang isa, may isa pang kayang magpatakbo ng sistema. Pero kapag pareho silang available, halos imposible itong scheme defensively. At para sa Houston Rockets, ang problema ay hindi lang skill gap, kundi experience gap. Ang core nila ay bata at umaasa sa athleticism at pace. Pero sa playoffs, mas nangingibabaw ang decision-making at composure. Sa Game 1 pa lang, makikita na ang kanilang inconsistency, lalo na sa half-court execution. At kapag dumagdag pa ang pressure ng isang posibleng pagbabalik ni Luka, lalong titindi ang mental load sa kanila. Mapipilitan silang baguhin ang rotation, defensive coverages at pacing. Lahat ito habang sinusubukan nilang baguhin ang serye. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.